Subject po sa mga sumusunod na mga kondisyon. Una, pinapayagan ang face-to-face classes sa mga low-risk areas o sa mga lugar na at least nasa ilalim ng MGCQ o yung mga nasa transition phase po ng MGCQ at new normal. Pangalawa, ang face-to-face classes ay pinapayagan simula sa Enero ng susunod na taon o sa third quarter po of the school year. Pinayagan magpatuloy ang mga private schools na magsimula na po ng limited face-to-face classes noong Hunyo. Pangatlo, ang desisyon na payagan ng limited localized face-to-face classes ay dapat na may koordinasyon sa pagitan po ng DepEd, lokal na pamahalaan at local health authorities. Pang-apat at panghuli, mahigpit na pagsunod po sa health standards. Panglima, kinakailangan po magkaroon ng pilot testing at inspeksyon kasama ang National Task Force Against COVID-19 sa pagsunod ng mga required health standards. Ano-ano ba itong mga health standards na ito? Well, kasama po dyan yung no mask, no entry sa school premises, hand washing and hand hygiene, regular disinfection sa school premises, pag-check sa temperature at mga iba pang sintomas, pagbawas ng class size sa 15 hanggang 20 estudyante po lamang, at may physical arrangements ng mga upuan para magkaroon ng distancing. Kinakailangan meron pong intermittent attendance sa paaralan to complement distance learning. Pag-control sa pagpasok at paglabas ng mga mag-aaral at personnel, walang mass gathering o pagtipon-tipon. May visible instructions, signages at markings. At panghuli, preparedness and case management system in coordination with the LGU and local health officials for contact tracing, testing, isolation, and treatment. Mamaya po ay paliliwanag ito ng mas detalyado ni Secretary Liling Briones na panauhin natin ngayong umaga. Mabuting balita po, nagsabi rin po si Presidente na maghahanap siya ng pondo para bumili ng face mask na pamimigay ng libre, sana po sa lahat, pero kung hindi kakayanan bigyan ng lahat, sa marami pa pong mga Pilipino. Habang pinag-uusapan natin ang mga masks, congratulations Philippines! Siyam sa 10 Pilipino ang nagsusuot ng mask pag sila po ay lumabas ng kanilang mga bahay. Ito po ay ayon sa isang UK study. Sang-ayon po sa UK study na ito, ang Pilipinas daw ho ang pangalawang pinakamataas sa paggamit ng mask, pumapangalawa lang po tayo sa bansang Singapore. Ang sabi po sa report na ito, 91% of Filipinos always wear mask whenever they go out. Ang Singapore po, bilang number 1, 94% of its population ay palagi pong nagsusuot ng mask outdoors. At ang sabi pa po sa survey na ito, only 1% of Filipinos do not wear masks outside of their homes, 2% sometimes wear masks, and 5% frequently wears masks outside. Lumabas din po sa pag-aaral na 83% ng lahat ng Pilipino ay naguhugas ng kanilang mga kamay with soap and water, at 50% po ng ating mga kababayan ay lumalabas na kanilang tahanan para magtrabaho. Samantala, 42% daw po ng lahat ng ating mga kababayan ay nakasalalay po sa public transportation. Dahil nagpapababa po ang pagsusuot ng mask dun sa tsansa na mahawa ng sakit, congratulations, Philippines. Pagpatuloy pa po natin ang pagsusuot ng mask, samahan na rin po natin ng social distancing at paghuhugas ng kamay. Puntahan naman po natin ang COVID-19 updates. Meron na po tayong 43,991 active COVID-19 cases ayon sa latest report ng DOH. Sa mga aktibong kaso, 90.6% po ang mild, 8.5% ang asymptomatic, 0.4% ang severe, at 0.5% ang critical. Lampas 23,000 na po o 23,072 ang mga gumaling. Samantalang may 4 na pong na-report na binawian ng buhay kahapon, kaya ang suma total na po ng mga namatay ay 1,835. Makikita naman po natin sa susunod na infographic ang hospital beds and mechanical ventilators for COVID-19 as of July 19, 2020.
Actually po, magandang balita ito dahil dumami po yung mga available na mga ICU beds at hospital beds. Sa katunayan po, meron po tayong 1,358 ICU beds, 665 or 49% ang occupied at 693 or 51% pa po ang available. So, dumami po ngayon ang ating ICU beds. 10,573 naman po ang ating isolation beds. 5,196 or 49.1% ang occupied, 5,377 or 50.9% ang available. So yung mga asymptomatic at mga mild, pwede pa po tayong pumunta sa ating isolation centers at ipapakita po natin kung ano ang mga itsura ng mga isolation centers kung hindi po ngayon sa mga susunod na press briefings. No? Ang bilang naman natin po ng ward beds ay 3,665, 2,013 or 54.9% ay occupied, 1,652 or 45.1% ay available pa po. Sa ventilators, marami pa po tayo. Meron pong 503 or 25.3% ay occupied o ginagamit at 1,485 naman po ang po pwede pang gamitin, equivalent to 74.7%. Marami po ang natatakot at kinakabahan na maospital. Makikita naman sa mga sumusunod ang mga larawan ng ating isolation at treatment facilities. Ito po ay dahil hinihimok po natin ang mga asymptomatic, ang mga mild, kung wala po kayong sariling kwarto, walang sariling banyo, tera na po sa isolation centers. Kung kayo po ay nagtatanong, bakit kaya nagmamas naman ako, nagsistay at home naman ako, patuloy pa rin ang taas ng kaso, siguro nga po dahil hindi masyado na-explain nung mga unang panahon na kapag ikaw ay mild ay asymptomatic, kinakailangan pumunta ka pa rin sa isolation center kung wala kang sariling kwarto at banyo dahil mahahawa mo ang iyong mga pamilya at iyong mga kapitbahay. Siguro po, ito ay isang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng mga kaso. Sabi ko nga po sa inyo, no, 5-star treatment po ang binibigay ng pamahalaan dito sa mga isolation centers. So, tignan po natin ang ilang mga isolation centers na po pwede po natin gamitin kung kayo ay mild or asymptomatic. Aircon po silang lahat. Meron pong 3 beses sa isang araw na pagkain libre. Meron pong wifi, meron din pong mga nurses, meron din pong mga doktor. At libre pa po ang pick-up o pasundo papunta po sa ating mga isolation centers. Sa mga kababayan na asymptomatic or mild, mag-hotel muna ho kayo dahil mainit ang panahon naman. At ito po talaga ay makakatulong para mapababa po natin yung dumadaming kaso ng COVID sa ating bayan. Sa ibang bagay naman po, naglungsad po ang aking alma mater, ang UP, ng programa para makalikom ng pondo para sa mga estudyante. Ang tawag dito po ay Kaagapay sa Pag-aaral, Fundraising and Resource Generation Campaign. Gagamitin po nila ang pondong malilikom para po pagbili ng laptop at iba pang mga gadgets na magagamit ng mga isko at iska para po sa kanilang blended or flexible learning. Dito po nagtatapos ang ating presentation. Bago po tayo pumunta sa mga tanong ng MPC, pakinggan po natin ang resource person natin ngayong tanghali. Tulad ng sinabi ko, wala pong iba kundi si Secretary Briones ng Department of Education para pag-usapan ang kanyang presentasyon sa naaprobahang limited face-to-face classes ng ating Presidente kagabi. Secretary Briones, the floor is yours. Good morning, ma'am. Good morning, Secretary. Maraming salamat sa binigay na opportunity para sa amin sa DepEd na mag-present ng main features ng ating limited face-to-face program. Kailangan i-emphasize na itong face-to-face na inaalaw natin ay limited. So, hindi pinipilit ang lahat ng mga learners na dumaan itong prosesong ito. By limited, we mean, una, kailangang na-approve ng IATF at saka na-classify ang isang local government o isang eskwelahan na siya ay low risk. Para lang ito
sa mga paaralan, para lang ito sa mga local governments kasi sila ang humihingi nito na low ang kanilang risk assessment. Pangalawa, kailangan mag-comply sila sa mga requirements ng ating chief implementer. Ang ating chief implementer may mga payo na halimbawa ang ating i-limit yung mga mass gatherings. Kailangan i-control natin kung air-conditioned ba ang ating mga paralan, i-control ang temperatura ng ating mga classrooms. Kailangan ang size ng classrooms, lalo na sa public schools, angkop para sa social distancing. At pinaka-importante, tayo ay compliant sa minimum health standards ng Department of Health. So, hindi ito para sa lahat, hindi ito pinipilit sa lahat ng mga eskwelahan. Para lang ito sa mga lugar na napakababa ng health risk, kagaya ng mga probinsya, mga isla, na zero level na ang kanilang record sa mga bagong COVID cases, sa mga malalayong lugar na hindi naman naabot ng coronavirus. At importante, sinasabi namin, una, 4 itong aspeto, aprobado ng IATF at saka with the consent also of the chief implementer. Pangalawa, yung aming mga school buildings kung saan gaganapin itong mga face-to-face, limited face-to-face classes natin ay harmonious sa mga pangangailangan ng face-to-face learning ngayon. Lalo na sa size ng mga classes, hindi pwede yung malalaking classes, kailangan mga at the most 20, depende sa size ng school room, at saka may mga facilities, mayroong tubig, mayroong stock ng mga gamot, at saka every so often binibisita ng health officer. At mahalaga dahil sila ang humihingi nito, ang mga leagues of local government officials, sila naman ang may request na ipagpatuloy itong limited face-to-face. Mahalaga ang suporta ng local governments. Pero para sa amin, mas mahalaga din, kasing halaga din ang suporta at cooperation ng mga parents. Hindi lamang ito hamon sa DepEd kung paano ipagpatuloy ang edukasyon, maski meron tayong COVID, maski meron tayong mga sakuna, kasi may mga darating na mga natural disasters in addition to COVID, ay tayo ay ipagpatuloy din ang ating pag-aaral ng ating mga anak. Kung ang bata ay mag-miss out 6 na buwan lang o 1 taon lamang sa pag-aaral, maiwanan siya ng kanyang mga age group, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa mga karatig pook, karatig bansa din. Halimbawa, ang Vietnam, nag-umpisa ng klase nila, May pa. Ang Singapore, June, nag-umpisa sila. Ngayon, nagre-review na sila para sa national assessment. Ang Thailand at ibang mga bansa, karamihan sa kanila, July. Tayo ang siguro pinakahuling magbukas ng klase dahil lahat na pag-iingat ang ating ini-install, lahat na pag-aaral, lahat na paraan na pagpatuloy ng pag-aaral ng ating mga anak, ating mga apo, ang ating mga wards, mga learners natin ay talagang safe na safe. Itong lahat ay sunod sa mandato ng Presidente na nag-approve nitong polisiyang ito na limited, accent on limited, hindi general na face-to-face, kundi limited face-to-face. Thank you, Secretary. I'm prepared to answer questions. Maraming salamat, Secretary Briones. So simulan na po natin ang ating open forum with the members of the Malacanang Press Corps. Let's start with Joyce Balancio of ABS-CBN.
Yes po, good afternoon, Secretary Roque and Secretary Briones. On face-to-face learning lang po, Secretary Briones, dahil sabi niyo nga po limited po yung number of students na po pwede sa classroom. Ibig sabihin po ba nito magkakaroon tayo ng maraming klase o batches of students? And paano din po yung, for example, may mga ibang magulang na ayaw nila sa face-to-face pero gusto pa rin nilang mag-aral yung anak. So, blended learning din po ba ang ibibigay sa kanila? Secretary Briones. Yes, kasi thank you, Sec. Harry. Yes, kasi ang ating thrust ngayon ay blended learning. Yung mga parents na ayaw talaga ng face-to-face, may choice naman sila na sa online halimbawa. Kung hindi pwede ang online dahil problema ang connectivity, nandiyan ang telebisyon, nandiyan ang radyo, at saka kung hindi pa rin ito pwede dahil siguro malayong-malayo ang parent o ang lugar ng mga bata, yung sinasabi namin na IBM, it's better manual. Kaya yung modular system namin, gagamitin pa rin yung mga reading materials, mga learnings, etc. I-deliver yan sa mga bahay ng mga bata. Siguro sabihin natin, paano yan with more than 20 million students? But if you reduce it to the school level, sa tulong ng mga local governments, ay ito ay magagawa at the level of the school. At saka ang teachers naman ay mamobilize din sila. Sinubukan na natin ito sa Navotas, sinubukan na ito ng ilang eskwelahan kasi nagkaroon na tayo ng tinatawag natin simulation ng blended approach na yung apat na pamamaraan ay sinubukan natin from kindergarten, elementary at hanggang senior high school, junior high school, at nakikita natin ito ay umubra. Kailangan ang tulong ng local governments, kailangan ang cooperation ng parents, kailangan of course crucial ang papel ng ating teachers at saka ng DepEd at the support of national government dahil ang kalakihan, ang bulto ng ating funding, ating budget ay galing sa national government with President Duterte. Follow-up din po, Secretary Liling, napag-usapan po ba sa meeting with PRRD kung meron kayong recommendation to move yung date ng opening of classes? Kinakailangan din po ba ito ng DepEd ngayon? Right now, hindi namin yan pinag-uusapan yung opening ng classes dahil maski mayroon ng batas, no, na yung bill na nagbigay ng kapangyarihan sa presidente na mag-determine ng opening of classes, pwede niya yung baguhin, pero kakapirma pa lang niya, kailangan pa ng implementing rules and regulations. So, yung current batas na nagsasabi na hindi tayo lalampas ng August para sa basic education ay nandyan pa rin. Kaya yung opening natin patuloy pa rin na ipaggawa natin. At nakakasana talaga by August 24, I'm confident na ready na kasi nasa stage na kami na nagsa-simulation na dry runs na at saka yung mga materials yung sa modular para sa yung sinasabi natin na talagang wala nang yung ibang paraan ay hindi pwede ay mag-start na ng distribution and production ng mga modules na ito. So lahat naka-schedule, naka-gear towards August 24. Dahil nga, sinasabi ko, wala pa namang implementing rules and regulations ang bagong batas. Thank you po, Secretary Liling. Back to Secretary Roque. Just one question lang po, Sec. Yes, Joyce. Tukol po dun sa utos ni Pangulong Duterte na arestuhin na po yung mga lumalabag sa quarantine protocols. Just to be clear, what specific violations po applicable ito? Wearing of face mask and physical distancing din po ba? And how are we going to do it? Detention po ba or fines? And also yung worries ng iba na baka magamit daw po ito sa abuse? Kasama po yan dun sa binubuong Unified Ordinance, no? Na isusulong po ng Metro Manila Council sa mga iba't ibang konseho ng Metro Manila. So antayan po natin yan dahil nasa iba't ibang lokal na pamahalaan na po yung draft ng Unified Ordinance. Meron po ba, sir, target date for implementation ito? Wala pa pong naiset na target date pero that's as soon as possible kung maisasabatas na po ng mga iba't ibang mga konseho. Thank you, Secretary.
Thank you, Joyce. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Good afternoon, Secretary Roque. Question from Vance Fernandez of Police Files. With the IATF allowing the entry of foreign nationals with the pre-existing visas, how does the DOH and IATF plan to handle foreign nationals who may be infected with COVID-19 entering the country? Susunod po sila sa ating quarantine protocols, no? Kinakailangan pagdating, quarantine muna, magpapa-PCR test sila. Kapag sila ay negative, tsaka lang sila po pwedeng lumabas. Kung sila po ay may sakit, quarantine po sila for 14 days hanggang sila po ay gumaling. Questions from Francis Wakefield of Daily Tribune. Reaction po daw sa challenge ni Opposition Senator Kiko Pangilinan for President Duterte to certify as urgent the anti-political dynasty bill to prove his promise that his administration is willing to dismantle rule of certain groups in the government. Parang mali po yung paghamon niya kasi ang pagpapasa po ng batas ay isang katungkulan ng lehislatibo, no? So kinakailangan po siguro hamunin niya yung mga kasama niya sa Senado at sa mga Kamara na ipasa yung batas na yan. From Pia Ranyada of Propler, can we ask if President Duterte approved DepEd proposal on limited face-to-face classes? He did po, subject to the guidelines discussed just now by Secretary Liling. Secretary Liling, perhaps you can address this. Ang sigurado po ako na aproban na ni Presidente, pero in the actual implementation, sino pong i-coordinate ng DepEd for the actual implementation of this limited face-to-face? Sa actual implementation, tama ka, Secretary, kagabi, inapprove ni President. Ang liwanag naman ang sinabi niya na sang-ayon siya sa programang ito. Ang mag-implement, of course, is the Department of Education because yan ang may mandato para mag-implement ng polisiya na inaprubahan ng Presidente, ng Kongreso at saka ng Senado. Ngayon, paano ito mapatupad? Kumpleto naman ang struktura ng Department of Education, direct from the central office down to the regional office. Bawat lugar, bawat probinsya, mayroong division superintendents, mayroong supervisors, mayroong principals, etc. Now, yung talagang gustong-gusto at saka eager sila to go into limited face-to-face, susulatan nila ang regional director. Kasi sobrang malayo na kung sa Maynila o sa Pasig pa sila susulat. Susulatan nila ang regional director. Napagsabihan ko ng aming mga regional directors na i-monitor na nila dahil sa level nila, makikita naman nila, malalaman naman nila, alam nila kung alin ang mga eskwelahan na handa o interesado na mag-implement ng limited face-to-face. Ang mag-aprobar nito ay ang regional directors, pero subject to review of the Secretary of Education. Sa palagay ko, ang implementation nito ay hindi naman masyadong komplikado dahil kumpleto ang struktura ng Department of Education. Ang magpapatagal lang siguro dito yung pag-inspect ng facilities ng eskwelahan na gustong mag-limited face-to-face. Kasi kailangan masatisfy ang requirements ng ating chief implementer ng physical arrangements at saka yung mga activities na gagawin ng mga bata. Halimbawa, walang contact sports sa physical education, galing sa school, i-encourage silang umuwi kaagad diretso sa kanilang bahay, ventilation ng mga schoolrooms, lahat doon magtatagal siguro dahil i-inspectionin talaga yan as requested by the chief implementer. Thank you very much, Secretary Liling. Trisha Terrado of CNN, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, the first question is for Secretary Briones po. Ma'am, ano po yung mga areas, kumbaga, na i-consider natin or paano natin sasabihin na yung low-risk area, pwede na po mag-operate yung mga schools doon on a limited face-to-face learning? And ano po yung parang, kumbaga, magiging guidelines natin? Kumbaga, halimbawa po doon sa low-risk area, bigla pong nagkaroon ng surge ng cases, tama po, well, automatically, babalik po doon sa blended learning. Tama po ba? Mayroon na kaming guidelines dyan.
ang IATF mayroon ding guidelines kung ano ang definition ng low-risk area. Pero that is only the start of the evaluation. Dahil pangalawa, tingnan natin yung physical facilities ng eskwelahan. At ang responsable nito ay ang Department of Education, Chief Implementer, at ang eskwelahan mismo. Kailangan puntahan yan. Makikita yung kanilang facilities, ang aming facilities kung public school man yan. Kung pwede ba ang limited face-to-face. Pagkatapos, tingnan din yung ating compliance with the health requirements. Mayroon na kaming existing minimum health guidelines. Mayroon na kaming guidelines tungkol sa facilities namin. Halimbawa, hindi lamang titingnan natin kung mayroong space available. Titingnan din natin dahil ang ating mga school buildings natamaan ng bagyo, natamaan ng lindol, natamaan ng baha, kung physically fit ba yung ating mga schools para sa ganitong klaseng arrangements. So dito siguro kaya gusto namin sana na pwedeng third quarter na, pero may nakaumpisa na mga maeskwelahan, tulad halimbawa ng Lasal, at saka yung palagi kong sinasite na isang maliit na eskwelahan sa City Hall. Last June pa sila nag-umpisa, maliit sila. Ang Lasal naman, napakalaking paaralan. So, yan ang gagawin natin. But going to your question, halimbawa biglang may surge, mayroon na kaming protocol dyan. Kasi mayroon na kaming established na protocol. Pag may surge, pag may, siyempre, you immediately do what should be done. Kung magsabi si IATF na shutdown. Kung magsabi sila na kailangan ganitong klaseng precautions, susundin yan. Hindi natin ipipilit yung ginagawa natin dahil nagbabago ang panahon. Okay. Thank you, Secretary. Folks, my question is for you naman po. Sir, kasi kagabi po sa briefing, tatanong lang po sana namin kung napag-usapan po ba or nabanggit ba ni Presidente or na-discuss sa kanya yung pagkamatay po ng high-profile inmate na si JD Sebastian. I think additional question na rin, sir, kasi ngayon parang may debate about dun sa pag-i-invoke ng data privacy law. Some are saying na hindi ito applicable dun kay high-profile inmate JD Sebastian, while others are saying na kahit na preso to, ay kahit na ganun yung sitwasyon niya, it should still be respected yung, or kailangan pa rin i-invoke tong Data Privacy Act, sir. Well, una hindi po nabanggit yan kahapon. Pangalawa, gaya ng sinabi ko kahapon, nagpulong na po si Secretary Maynard at yung ating head ng Muntinlupa at kinonfirm nila yung pagkamatay po ni Sebastian. As to whether or not the data privacy is applicable, ang pagkakaintindi ko pa naman, kinakailangan mag-report ang Muntinlupa kung sino yung mga detainees na namatay. And that, I think, is not covered by the data privacy law because they died actually not only because of COVID, but also died while in custody of the National Penitentiary. So, yun lang po ang sagot ko. Secretary, follow-up lang po because I think last week, Secretary Vince Dizon said na i-release na po yung guidelines for expanded testing. Is that available now? Mas marami na po ba yung, kumbaga, masasakop dun sa bagong testing? May guidelines na po ba tayo for that? Well, antayin po natin yung release ng guidelines, but what was approved in principle by the IATF is we will certainly, marami tayong itetest, hindi lang yung mga symptomatic, hindi lang yung mga nagkaroon ng contact sa mga COVID positive. Lahat po ng frontliners, itetest na natin at kasama po sa frontliners, ang mga security guards, ang mga sales clerks sa mga tindahan, at kasama rin po ang mga miyembro ng media. So, expanded po ang definition natin ng frontliners at pati po mga asymptomatic dahil sila nga po yung mga silent carriers, no? Isasama na rin po natin yan sa testing. Thank you, Secretary. Thank you, Trish. Yusek Roque again, please. Secretary Roque, ang tanong mula kay Julie Aurelio, ang nakalagay naman dito, same request daw po doon sa limited face-to-face. Ang tinatanong po daw niya kung may condition ba na gusto na ma-impose si Pangulong Duterte or directive to IATF to operationalize how it's going to be done. What was shown, I think, this morning was exactly everything that he said. He approved it, and pursuant to the guidelines then,
reported to him by Secretary Briones. Ang sabi lang niya, talaga namang even with COVID-19, the process of learning should continue. Next question, please. From Rose Novenario of Hataw, kung para po sa pag-ibig fund, pwede kaya na i-defer muna ang salary loan payment ng mga empleyado na naging daily wage earners at 3 times a week na lang po muna ang pasok sa trabaho dahil sa COVID-19 pandemic? Well, ang sabi po ng isang pag-ibig trustee, ang pag-ibig daw po is in the process of crafting a campaign to help its members who have religiously been paying but whose work is now affected by the pandemic. So magkakaroon po ng bagong pulisiya pagdating dyan. Pero hinighlight po ng pag-ibig na ang pag-ibig daw po ay pagdating sa mga penalty rates ay mas magpatawad, more forgiving compared to commercial banks. So abangan po natin ang bagong pulisiya. Thank you. Maricel Halili, please, of TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, tungkol lang po dun sa rekomendasyon ni Secretary Galvez na magkaroon ng for COVID-centered hospitals dito sa Metro Manila. Ano po yung, meron na po ba tayong mga inaay na mga existing hospitals or potential na pwede nating i-convert na maging COVID center, or are we planning to, kumbaga, start from scratch kagaya ng ginawa ng China that they built a hospital for 10 days? Hindi po, Can we ngayon do meron na that? tayo. Ngayon po meron na tayo, ang PGH po, ang National Kidney at saka ang Quirino Memorial. No? So dadagdagan lang po natin yung mga COVID hospitals na yan. Ang ehemplo po na sinabi kahapon ni Secretary Galvez nga, doon po sa Quirino, no, nagkaroon na sila ng expanded emergency room para ma-accommodate po yung mga additional COVID patients. Sir, tungkol lang po doon sa opening of classes, what made the President change his mind? Kasi siya po yung nagsabi before na no face-to-face, but then before po the opening of classes, he decided na pwede naman pala yung limited face-to-face. What made him change his mind, sir? Simple lang po yan. Secretary Leonor Briones. Secretary Briones convinced the President. Ma'am, opo, clarification lang po doon sa procedure ng pag-accredit ng mga schools. Kailangan po ba yung mga schools sa mga low-risk areas yung mag-apply sa DepEd or sa IATF bago po ma-approve na yung kanilang limited face-to-face, or will DepEd decide kung ano yung mga areas na sisimulan yung inspection? And I remember po Secretary Galvez mentioned before na dapat wala munang playground, i-check muna yung mga canteen na walang buffet. So you will also follow this, ma'am? Thank you for that question dahil maganda ito kasi operations already implementation na sabi ko nga, at the level of the regional directors or at the level of the superintendents, alam nila sa teritoryo nila kung aling mga eskwelahan na may posibilidad na magka-limited face-to-face. Kaya sinasabi ko rin sa kanila, tingnan na nila, i-survey na nila just in case kung i-aprobar ang policy ng presidente. So, mag-ano lang sila, mag-indicate ng kanilang interest in face-to-face, at saka i-process yan. At saka mayroon naman tayong struktura, mayroon naman tayong proseso, at saka at the level of, as I said, the region, the municipality, the province, nagkakaalaman naman lahat. Alam naman natin na maski na sa low-risk area ka, for all you know, hindi siguro pwede pa rin mag-face-to-face dahil kulang pa sa ibang mga requirements. At saka yung mga advice ng ating chief implementer, talagang susundin natin yan. This is sound advice. Halimbawa, yung circulation ng air, ay kung halimbawa, kasi maraming private schools ang may gusto nitong limited face-to-face. Kung air condition ang classrooms nila, kailangan may certain temperature which has to be maintained. Kasi kung sobrang lamig na parang refrigerator, hindi naman yan healthy para sa mga bata. At closed ang kwarto, mag-iikot-ikot lang kung mayroon mang maligaw na mga viruses. So, ito lahat i-consider. Ito yung yung inspection process, kailangan talagang gawin dahil require ito. At sa palagay ko, hindi naman how many thousand schools ang
magkakaroon ng interest o magpa-participate dito dahil alam nila na mayroong requirements. First step lamang yung sabihin natin yung assessment ng low risk. That's only the first step. The other is what is the physical state of your school. Yung amin na yan, that is from our end. Kasi kami, we know what is the status of our schools. Kung halimbawa ay isang building, yung ceiling niya ay nakatiwangwang o medyo weakened na yung structure niya dahil sa mga bagyo, mga natural disasters, hindi pa rin namin yan papayagan. Kasi ibang klaseng risk yan, that's physical risk already. O kung walang lugar para sa social distancing. So first step lamang yung low risk area assessment. The others have also to be put in place as well. But it can be done because at the level of the province, at the local level, we more or less know what is happening and which schools are very likely to be interested. Like yung iba, nag-umpisa na sila and they have shown that it can be done. Mga private schools ang karamihan na nagpa-practice na nitong mixture of face-to-face, limited face-to-face, and the other approach is to blended learning. Thank you. Hindi naman siguro ang Secretary of Education ito ang policy. Ito hinihingi ito ng mga local governments at siyempre malaking tulong ng spokesperson to arrange dialogues, exchange of information and so on. So lahat-lahat tayo involved dito sa policy na ito. Thank you. Thank you very much, Secretary Leonor Briones. Thank you, folks. But it was still primarily Secretary Leonor Briones. But anyway, Joseph Morong? Hindi, ikaw pa pala. Okay, go ahead, Maricel, for your next question. Sorry, Joseph, Maricel has another question pala. Sir, follow-up na lang po doon sa SONA. Will the family of the President attend the State of the Nation address on Monday? Who else did the President invite to personally attend the SONA in Congress? Hindi ko pa po alam kung sino yung magiging kasama ng Presidente. Ang alam ko lang po, marami po yung kasama ng Presidente, pero karamihan po dyan ay siyempre ang Presidential Security Group, ang PSG. So limitado lang po ang mga miyembro ng kabinete na makakarating, sa 15 lang po. At sa panig naman po ng mga mababatas, 25 po galing ata sa Kamara at lahat po ng miyembro ata ng Senado. Para 50 lang po yung mga mababatas. Well, Sir, kasama po kayo doon sa 15? Hindi pa po sigurado kasi hindi pa po alam kung magkakaroon ng press conference pagkatapos ng SONA. Kung magkakaroon po ng press conference, hindi po ako makakasama sa Kongreso, makakasama ko po kayo. Ang problema, sarado nga po ang NEB. So, lahat po yan ay nakasalalay kung ano mangyayari sa NEB. Kung hindi na po tayo magpe-press conference o ang press conference na ay parang ganito, na link up na diretso sa Kongreso o sa batasan, baka makasama po. But basically, hindi ko po kayo iiwanan Malacanang press corps. Magkakasama po tayo. Thank you, Sec. Salamat Yes. po. Yusek Roque, please. Thank you. Secretary, may tanong mula kay Rose Novenario ng Hataw para daw po kay Secretary Briones. Marami daw po ang nalilito at gustong maliwanagan sa direktiba ng DepEd tungkol sa mga pinapayagang lugar na mag-face-to-face classes. Ano daw po yung assurance na ang mga lugar na ito ay COVID-free na? Secretary Briones. Thank you for that question. Ang assurance natin dyan, first stage lang yun ang sinasabi ko, ay ang risk rating ng IATF at saka ang punto de vista ng chief implementer. Kasi yun ang starting point. Sasabihin, kasi mayroon naman tayong every 15 days, mayroong risk assessment classification. Yun ang rinirelease, ina-announce na ng Office of the Presidential Spokesman, sa PCOO, at mismo ang Presidente mismo ang nag-announce niyan. Pero number one lang yan sa, first step lang yan sa ating process of allowing face-to-face, limited face-to-face learning. Ang sunod ay yung physical facilities natin.
sa DepEd ba o kung sa private schools ba. So it will involve inspection dahil Chief Implementer insists on physical inspection of the schools. At saka sa tingin natin, hindi naman sobrang marami itong mga schools na ito. So yun ang, we start from that kind of assurance. At saka, nakikita natin, kasi takot tayo siyempre sa epekto ng COVID sa mga bata. Ang statistiko natin is very clear. Ang halimbawa sa mga nagiging biktima ng COVID sa atin, kunting-kunti lang ang mga bata. At saka 0.87% lang sa ilang libong 1,831 deaths halimbawa. At present na recorded natin, 16 ang sa mga bata. At saka sinasabi natin na yung mga bata, nakuha lang nila yun sa mga parents nila, sa kamahan sa bahay, etc. 0.87% lamang. At saka ang global standard is from 1 to 5% of the total COVID victims. Napakaliit talaga ang epekto ng COVID sa mga bata. Siguro isang blessing yan sa ating mga kabataan na hindi sila masyadong na-affect ng COVID pandemic na ito. So thank you. Opo, may tanong din po si Angel Ronquillo, Secretary Briones. May mga napili na po bang lugar o probinsya for limited face-to-face learning? Walang audio. Ang pagkakaalam ko ay ang De La Salle system now, which is countrywide. Nag-start sila June pa. At saka may mga eskwelahan, mga certain private schools, dahil ang official start ng classes pwede naman sa June up to August, nag-umpisa sila ng August. Pero itong dalawang ito, kabisado namin dahil talagang amin itong na-monitor at tinitingnan natin ito. Sa mga private schools, kadalasan naman talaga, even before COVID or no COVID, they have already been involved in blended learning. Ginagawa na nila ito na mayroon talagang face-to-face. Ako naniniwala ako na maski limited, dapat ipagpatuloy natin itong limited na face-to-face dahil ang ating mga bata at mga anak, mga apo, pinapalaki natin bilang human beings. Mahalaga ang human interaction na matuto silang makikitungo sa kapwa bata, sa teacher, sa mga adults, sa loob ng eskwelahan. And if we can do this in spite of COVID on a limited scale, then we will have fulfilled our mandate to help nurture a complete, a full, a whole individual and not a robot. Thank you. Okay. Joseph, one more question. Ace Romero. Roque. Opo, you said the number of ICU ward and isolation beds have increased. Is the critical care capacity of the country still in the danger zone? Medyo bumaba po tayo dahil nasa 50% na po tayo, no? Ang danger point po ay nasa 70%, ang 50% po ay medium risk. So nasa medium risk po tayo ngayon as far as critical care capacity is concerned. Joseph Morong. Sir, good afternoon. Sir, doon muna ako sa mask, no? Last night, the President said that he will buy as many as he can afford na mga mask. And then he said that under normal times, medyo 3 billion pag-arrest sa mga hindi nagsusuot ng mask. But then he said that this is a pandemic and now he wants the police to intensify, no, yung implementation of this health protocol. So number one question, sir, is that can we expect or are we expecting that the police will arrest yung mga hindi nagsusuot ng mga mask? And with regards to the procurement, in costing, sir, how much will this cost the government and paano po i-distribute yan? On the first question, nasagot ko na po yan. It will depend on the
uniform ordinance to be passed by the different councils of Metro Manila and in different parts of the Philippines. Pangalawa po, wala pa pong halaga na nabanggit ang ating presidente, pero ang sabi nga niya, kung hindi mabibigyan ng lahat, then yung mga mahihirap talagang dapat mabigyan. No? Yun pa lang po, dahil kagabi lang po yan na ibanggit ng ating presidente. Sir, just a tiny question related to that. So, ibig sabihin, sir, yung mga police will be very strict, no? Ia-arrestuhin nila yung mga hindi nagmamask from this point on. The police can tell individuals to wear masks. They can ask the individuals to go home and get their mask and put it on. At nangyari na sa akin minsan yan sa aking sariling barangay. Pero sa ngayon po, it is just to encourage people to wear masks. Antayin po natin yung ordinansa dahil kinakailangan natin malaman kung ano yung magiging parusa doon sa mga hindi magsusuot ng mask sa publiko. Alright. Sir, my next topic would be the mass testing. The President asked Secretary Roque last night if we can test every citizen in this country. What does the President mean by that? He wants a mass testing for Filipinos? If we can afford it, why not? But the reality is, hindi natin ma-afford ang testing sa lahat ng 110 million Filipinos. Pero, gagawa po na hakbang ang ating gobyerno para mas maparami pa ang testing natin. Ngayon po, humigit na tayo sa 1 milyon. Meron pa po tayong 10 milyong nakahandang mga testing. Pero, kinukonsidera na po natin yung tinatawag na pooled testing. Yung sa isang kit na testing, 10 tao ang isoswab at itetest para makita kung merong positibo sa kanila. Kung merong positibo sa kanila, lahat sila individually ipi-PCR. So yung ating 10 million po, kung 10 tao, magkaya pong maging 10 million times 10 is 100 million, no? So hindi naman po siguro lahat yan mapupul testing kung i-alat lang natin ang 25% ng ating 10 million na natitira, that would be 2.5 million times 10. Easily 25 million people, no, can be tested through pooled testing. At yan na po ang hakbang na ginagawa ng gobyerno dahil alam natin na kapag na-test at nahanap natin kung sino ang merong COVID-19, po pwede na silang i-isolate nang hindi na makahawa at pararamihin din po natin ang mga isolation centers dahil nga alam natin na mas marami tayong mahahanap pang mga positibong mga individual. Pagkatapos, gagamutin po natin at i-reintegrate natin sa ating lipunan. Sir, sa SONA na lang. Sir, yung HUR has reported its 18th case and now yung NEB natin, meron tayong positive. So, sir, are we not changing the plan of the President to go physically to SONA? How are these infections going to factor in our decision, in the President's decision to go to SONA? Sir, ibig sabihin, hindi ba tayo worried na yung paglabas-labas ng Presidente maging dahilan para, Siyempre po worried dahil senior citizen ang ating presidente and he's particularly vulnerable to the disease. Pero para rin po yung press briefing natin ngayon, saradong NAB pero hindi naman po pwede, hindi na natin gagawin ang ating mga katungkulan. Ganon din po si Presidente. He may be vulnerable, pero patuloy pa rin po ang kanyang trabaho bilang isang presidente at nakasaad po sa kanyang saligang batas na sa takdang araw ng buwan ng Hulyo, siya ay magre-report sa Kongreso at gagawin po niya yan. Sasayawan po natin ang sakit, gagawin po natin ang katungkulan, mabubuhay po tayo sa kabila ng COVID-19. So physical pa rin, sir, hindi na yung parang virtual as another plan is being put up? Physically, he has said he will go. I think it's Alright, also to sir. send a message, no, that we continue to live our lives despite COVID-19. All right, sir. Thank you for your time, sir. Thank you, Joseph. Yusek Roque, please. Francis Wakefield, effective na po ba this August yung limited physical classes? What if magkaroon ng COVID-19 cases sa mga bata? May assurance po ba na sasagutin ng government ang pagpapagamot sa mga bata, teachers na posibleng mahawa? Correct me if I'm wrong, Secretary Liling, pero third quarter pa po ipapatupad ang face-to-face classes at sagot naman po ng PhilHealth ang mga pagpapagamot ng nagkakasakit ng COVID-19. Next question, please. Melo Acuña na, Asia Pacific Daily.
Good afternoon, Secretary. I have several questions for Secretary Briones. Karaniwan po ginagamit ang mga silid paaralan bilang evacuation center. May panahon po tayo ng bagyo, siyam na bagyo ang pumapasok at nagla-landfall, 20 ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ano po ang guidelines sa paggamit ng silid paaralan bilang quarantine at evacuation centers, Secretary? Secretary, I'm sorry, garbled ang communication. Repeat your question, Melo. Hindi ko mag-gets. Yung pong May mga mga kasabay na paaralan, voices, ginagamit na evacuation center at quarantine facilities. Pag yun na naman po ang darating sa Pilipinas, ano po ang guidelines ng DepEd sa paggamit ng mga silid paaralan? Mayroon na tayong mga existing guidelines niyan dahil ini-anticipate natin yung mga possibilities na yan. Ang sinasabi nga natin, it's not only the space na maka-maintain tayo ng social distancing, it's the state of the buildings themselves. Dahil may mga buildings tayo na apektado dahil sa baha, sa lindol, nakatiwangwang ang ceiling, maski ba low risk sila, hindi din namin yan ipapagamit. Hindi din namin yan i-allow na magkaroon ng face-to-face na may physical risk ang mga bata. Because the risk that a child is exposed to is not only to COVID. A child is exposed to all sorts of risks on the way to the school or on the way from the school, and we want to minimize all of these risks. That's why may mga guidelines tayo. Nag-put out na ng guidelines ang DepEd tungkol nito. Thank you. Secretary, ano po ang inyong gagawin sapagkat nabanggit ni Attorney Joseph Noel Estrada ng PAPSCO at Roque na mayroong mga 400 pribadong paaralan na napipintong magsara? Kung magsasara po ang mga ito, lilipat ang mga estudyante sa public schools. Kakayanin po ng public schools matanggap ang mga lilipat na mag-aaral? Sa ngayon po, lahat naman po ng mga lumipat sa pampublikong paaralan ay tinanggap natin. Pero perhaps, Secretary Briones, can we absorb even more from the private schools? Usually, ang parents na mamili sila kung aling public schools sila lilipat. But, siyempre, marami ng mga parents din na nag-reserve, February pa, nag-reserve na sila sa mga public schools natin. So, halimbawa, oversubscribed ang Manila. Manila, over 100% na pinagbibigyan namin yung mga parents na gusto talagang ipasok nila sa Manila dahil may mga benefits, mga perks na binibigay ang Manila. My own city, oversubscribed, over 100% na compared to last year, no? Pero there are other schools also in the surrounding cities na pwede nilang mapuntahan. So, basta hindi lang sila mamimili kung saan sila pupunta, kung alin ang mga schools na available, pwede nilang mapuntahan. First come, first serve dito kasi February pa nag-start ang reservations. So, yung mga nakauna, binibigyan sila ng preference. At saka ang mga local governments kasi, ang pinipili din nila, tinatanggap yung taga-kanila. Halimbawa, Maynila, gusto nila taga-Maynila. Kung Quezon City, gusto nila taga-Quezon City. Pero, tatanggapin din. Tama si Secretary. Kasi nasa konstitusyon yan. Dapat hindi natin tanggihan ang isang bata na gustong mag-aral. Medyo nahuli lang, kasi ngayon lang siguro naka-decide ang parents, but tatanggapin sila. We will allow even late enrollment para makahabol lang ang mga bata. Opo. Secretary Ling, paki-inventaryo din po ng mga paaralan na walang tubig na magagamit panghugas ng kamay ng mga mag-aaral. Hindi na po ako binalikan ni Yusek Berhere ng DOH. Sabi niya, meron silang datos. Pakisuyo lang po.
Yes, we have kasi very naman efficient naman ang aming information system. Mayroon kaming such a list kung how many percent na ang oversubscribed na ba, kung sumobra na. Kasi may mga schools over 100% na talaga at pinagbibigyan pa rin namin o mag-open kami ng additional classes etc. para ma-accommodate. Pero ang local governments din have a role dahil ang preference nila, yung taga-kanila. Kung mag-aral sa Maynila, taga-Maynila. Mag-aral Quezon City, taga-Quezon City. Pero sa kabuuan, we always try to make space for everyone. But this is a problem which started even before COVID. Yung migration, nag-umpisa na yan, wala pang COVID. Hindi lamang ang learners ang nagmamigrate, kundi teachers as well na nagmamigrate. So, kailangan din itong masusi at malalim na pag-aaral itong phenomenon of migration which we are very concerned about as well. Opo. Yung pong tubig sa paghuhugas ng kamay, pakisuyo lang po, pakicheck lang, baka kulang tayo ng facilities. Yun nga ang isa sa standard natin kasi karamihan mga schools makita natin sa labas pa lang you will see washing areas already even before COVID. That's part of the training of the child kasi pero yung water supply kung minsan out of the control of DepEd yan, yung supply and availability of water, kaya nakikiusap din kami sa mga concerned agencies. Isa sa mga factors yung natitingnan namin na availability of water, of medicines, etc. bago tayo mag-allow ng limited face-to-face. Yes. Okay. Salamat po, Secretary. Thank you. Thank you, Secretary. Well, we're out of Thank you. time. Maraming salamat, Secretary Liling Briones. Alam niyo po, sa mga nanonood ngayon, sa inyo po, ordinaryong araw lang po sa inyong panunood ng press briefing ang nangyari ngayon. Pero sa amin po dito sa Malacanang, ito po ay isang malaking accomplishment. Pinasok po ang Malacanang ng COVID at hindi po kami nagpapigil sa COVID para magampan ang aming katungkulan. Congratulations, Office of the Press Secretary. Congratulations, PTV4. Congratulations, RTVM. At ito po ang mensahe ng ating Presidente. Nandyan pa po ang COVID-19, wala pa pong bakuna, wala pa pong gamot. Pero hindi tayo po magpapapigil ng ating buhay. Tuloy po ang pang-araw-araw na buhay, and Philippines, we will heal as one. Good afternoon to all of you.